May tanong sa akin, ay Boss Rai, sabi nila yung mga government IDs di na daw magagamit nung mga may OD sa kanila pag nai-report nila sa CIC po ba yun? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tumirada na naman itong mga bugok na to, anak ng kamote. So dito sa ano na to, sa video na to, alamin ho natin, no, kung talaga buong hindi na magagamit yung mga government IDs, no, na pinrovide nyo sa kanila pagka ho na-i-report kayo, no, sa Credit Information Corporation. Okay? Pero bago ho yun, no, magpapasalamat lamang po ako sa inyo, no, dun sa naging reaction nyo, or kumbaga pagtanggap nyo dun sa video ko na, no, na pwede bang baliwalain ang OLA na taliwas sa batas kahit rehistrado sa SEC. Kasi regarding that, nanghingi ko sa inyo ng tulong na i-comment nyo po yung inyong mga abusadong online lending apps, no? At talaga naman, napakarami ho, bumuhuso ang comment. Nagpapasalamat ho ako sa inyo doon, ano? Kasi nga ho, at least, doon ho sa video na yon makikita po, no, nung mga baguhan po na nanonood sa atin o mga datihan kung alin po yung mga bugo at abusadong online lending apps. Kumbaga, maiko-compare nyo rin po, doon din ba kayo nang hiram? Nakikita nyo pa rin ho ba yun sa sa mga ibang nag-comment, no? Kumbaga, ang ano ko rito, ang ibig ko bang ipahiwatig dito is, malalaman nyo po kasi na hindi lang ho kayo nag-iisa doon sa abusadong online lending apps na yun. Marami rin po talagang inabuso yun, kaya wag nyo na silang tangkilikin. At makikita rin po siyempre ng mga baguhan po nanonood sa atin na, ito pala yung mga bugo at abusadong online lending apps. Okay, so doon ho sa mga hindi pa po nakakapaglagay, mag-comment lang ho kayo doon, ilagay nyo ng ilagay para ho makatulong po, no, para at least makita nga ho nung iba, no. I-share nyo na rin para at least makarating po ng malayo yung video na yon. Okay, sagutin po natin, no, itong inyong pinadalang katanungan sa akin. So ang sabi nyo nga, yun daw pong mga IDs, no, na yung government IDs hindi na raw po magagamit pagka daw po nai-report na po sa CIC. Anak ng kamote talaga itong mga bugok na to. Nakita nyo, wala talagang alam. Okay, babasahin ko sa inyo ano po ba ang mandate, no, ng CIC. Okay, ito po. Mandate under Republic Act number 9510, the Credit Information Corporation has the powers and functions to receive and consolidate basic credit data, to act as the central registry or central repository of credit information, and to provide access to reliable, standardized information on credit history and financial condition of borrowers. Napakailinaw po, di ba? Sila lamang po is yung repository, tagatanggap po ng basic information. Kung ano man po yung nilalaman ng credit report po ninyo, no, doon sa submitting entity, yun lamang po, or any members for this matter po, no, yung matatanggap nila, sila lang po ang magiging lagakan. Okay, and not only that, no, sila po yung magbibigay ng reliable, no, na information ng credit history ng borrower doon sa iba pong accessing naman. Yun lamang po. May nakalagay po ba doon na na hindi nyo na magagamit yung mga government IDs po? Okay, kasi hindi naman humalinaw dun sa kung yung government IDs na sinabit sa kanila or lahat ng government IDs. Pero regardless po diba? Magagamit nyo pa rin kasi tingnan nyo yung government IDs po na yan, no? For example po, SSS, ano ini-issue sa atin? Yung MID. Di po ba? So para saan po yun? Yung ID na yun. Magagamit nyo po yun pagka kayo maglo-loan sa kanila. And not only that, syempre, yan kasi sa atin, dito sa Pilipinas, kailangan ho kasi ng government ID para, let's say, mag-open ka ng bank account. Di po ba? O kagaya, maglo-loan ka. So, isa yun Pero, yun yung function niya Diba? O, sa pang-ID, driver's license. Saan po ginagamit ang driver's license, diba? O, pagka po kayo nagmamaneho, medyo nasita kayo, di papakita nyo, may lisensya kayo.
Yun yung pagpapatunay na kayo ay may karapatan na magmaneho. Diba? Binigyan tayo ng privilege or privilege na makapagmaneho. Diba? Kasi hindi naman lahat binibigyan, binibigyan ng karapatan na magmaneho eh. So, yun yung pakikita mo ngayon na, ito po yung lisensya ko, binigyan po ako ng karapatan na magmaneho. And pwede rin siyang gamitin as as identifier o identification card po ninyo. Di po ba? Meron nga biruan dito sa Pilipinas, di ba? Dito lamang po sa Pilipinas, kumbaga, kung kailangan nyo ng kunwari, kukuha kayo ng government ID, para makakuha ng government ID, kailangan nyo mag-present ng government ID. Di ba? Para icebreaker lang. Kasi, sa totoo lang, masyadong marami talagang naaapektuhan sa mga kawalangyaan itong mga bugok na to. Di po ba? Kaya ako sasabihin ko sa inyo, huwag niyo po siyang intindihin yung mga pinappadalang kawalangyaan sa inyo. No? Kung ganyan kagaya niya, sinabi nila na gano'n, i-research niyo po. Ano ba talaga ang mandate ng ng CIC? Or sasabihin nila na mapapa-deport kayo. Research niyo kung mapapa-deport kayo. Diba? Meron ba talagang ganun? Di po ba? Kasi, ang nangyayari sa atin, nauunahan tayo ng takot. No? Which is, yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Yung matakot kayo, nervyusin kayo, di po ba? Para, kumbaga, gumawa kayo ng hakbang na hindi nararapat nyong gawin. Diba? Kasi ano ba yung mga hakbang na hindi nyo dapat ginagawa? Ito yung pangungutang din. Diba? Sa iba na namang OLA, which is the TAPAL system na sinasabi. Di po ba? Yun po kasi ang nagiging epekto nun eh. Pagka kayo naharas na, nawawala kayo sa focus, natataranta. Natural yun sa tao. No? Lahat po ng tao na nararanasan yun. No? Kaya nga nandito tayo, ginagawa natin yung mga ganitong klase ng video para at least maging aware kayo, no, na hindi dapat ganun ang nagiging reaction natin kasi lalo lamang tayo napapahamak. Kasi instead na isa lang po yung babayaran nating OLA, para mabayaran to katumbas nito 3. Totoo po yan. So, instead na isa lang babayaran, problema ka ngayon, 3 na sa susunod. And ang masakit doon kasi every 7 days. Meron nga naggawa ng tanong sa akin, no? Boss Ray, paano ko ba mababayaran to? Kasi within 1 month po, na ang OLA ko, nasa 20 plus na. Biruin niyo yun? Within 1 month, naging 20 yung OLA niya kasi nga katatapal niya. O hindi ba? So hindi nakakatulong. Nakakaperwisyo. No, kaya ang lagi kong pinapayo sa inyo, tigilan nyo na yan. Basta napasok kayo, nabayaran nyo na siya, huwag nyo na siyang balikan. Sa totoo lang. Tama na, isang beses na subukan nyo siya. No, huwag nyo gawing kumbaga, kada kayo magigipit, diyan kayo pupunta. Hindi siya hindi siya, tawag dito, kumbaga, hindi siya dapat na gawin kasi, alam nyo kung bakit? Instead na makatulong sa inyo, lalo lang kayo mababaon. Kasi tingnan nyo sige, sabihin na natin na lahat naman talaga ng lending, financing at bangko is nanghihingi ng tawag dito, ng processing fee. Pero, on a certain amount lamang po. Diba? Ang alam ko is 9% lamang po ang processing fee na po pwedeng hingin. Okay, maximum na yun. Dito sa mga buhok na atabusadong online lending apps, walang 50% eh. Di talo ka na kagad. Ano papakinabang mo dun sa pera? Wala na. Diba? So, talo ka talaga. Di ba? Kaya wag nyo na lang mo silang entertainin. Sabi nga sa inyo, pag nakalabas na kayo dyan sa mga yan, huwag nyo na silang tangkilikin muli. Kasi, parang ginagawa nyo, nagbibigay lamang kayo ng sakit ng ulo sa sarili ninyo, di ba? Tapos, dun sa mga nandyan na po, nabaon na, sabi ko sa inyo, pag ipunan nyo po siya, tsaka nyo siya bayaran. Okay? Ando na ako, talagang mangungulit pa rin niya. Kaya lang, wala naman silang magagawa ron eh. Kahit yan, saan nila dalin? Kasi, ito sabihin ko sa inyo, kahit dalhin nila sa korte yan, pag kami na ipresent kayo katunayan na bayad na kayo, ano mangyayari? Wala na.
Baka sa kanila pa ho bumalik yan eh. Di ba? Kasi napakalaki po nung kinalta sa inyo. Ang laki ng interest na hinihingi sa inyo. Di ba? At napakarami pong penalty nila. Di ba? Na hinihingi. O so, kanino po babalik yan? Sa kanila. Kaya nga, hindi makapagsampa ng demanda yung mga bugok na yan eh. Kaya po sila, puro pananakot ang ginagawa. Di po ba? Alam niyo po ba ang ginagawang collateral sa inyo? Yung po mga ninakaw nila sa phone book po ninyo, yun ang alam nilang gawin. Diba? Yung papahiya kayo sa social media, tatawagan yung mga ninakaw nila sa contact list nyo, yun lang ang gagawin nila. Pero more than that, wala na silang pwedeng gawin eh. Hindi sila makakapunta sa korte. Hindi sila makapunta sa sa barangay ninyo. Hindi sila makapunta sa mga sa police station. Dahil sila ang unang lumabag sa batas. Okay, yun po ang pakakatandaan ninyo. Tsaka itong mga to, sasabihin, hindi magagamit ang ID. Hindi mo, magagamit nyo ang ID nyo. Hindi naman sila nag-issue ng ID nyo eh. Di po ba? Yung mga sangay po ng gobyerno yan, kaya ng, LTO, o yan, DFA, yan po yung mga SSS, o di ba, BIR, yan po yung mga nag-i-issue ng ID. No, na tinatanggap po ng mga private institution as proof na ikaw ito. So hindi ho sila. Kung sila ho ang nagbigay ng ID sa inyo, malamang may mangyari doon sa ID. Hindi ho eh. Di po ba? Sangay po ng gobyerno natin na nagbigay yan. So wala ho silang control doon. Kaya wag niyo katakutan nyo. Magagamit niyo yung mga ID po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!